Magandang araw po sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati mula sa ating komunidad. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na video na ito. Tayo'y nagtipon-tipon ngayon upang talakayin ang isang napakahalagang tema na tiyak na makapagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating mga puso. Ang ating paksa sa araw na ito ay nais ng Diyos na kayo ay pagpalain sa araw na ito. Pakinggan ang makapangyarihang panalangin na ito. Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas tayong humaharap sa mga pagsubok at hamon na tila hindi natatapos. Ngunit sa gitna ng mga bagyo at unos, laging may nakahandang liwanag na nagmumula sa ating Panginoon. Nais ng Diyos na iparamdam sa atin ang kanyang pagmamahal at mga biyaya. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala, kundi isang aktibong pag-uugali na nagdadala ng mga pagpapala sa ating buhay. Kaya naman, hinihimok ko kayong makinig ng mabuti sa ating panalangin mamaya, dahil ito ay isang pagkakataon upang maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Bago tayo magsimula, nais ko sanang hikayatin kayong magkomento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan at mga pananaw. Ano ang mga biyayang natanggap ninyo mula sa Diyos? Paano siya kumilos sa inyong buhay? Ang ating komunidad ay naglalayong maging isa sa mga puok na puno ng pagmamahalan at suporta, kaya't ang inyong mga kwento ay napakahalaga sa amin. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button upang manatiling updated sa ating mga susunod na video. Sa ganitong paraan, sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya at sa ating relasyon sa Diyos. Ngayon, alalahanin natin na ang Diyos ay laging nariyan, handang makinig at magbigay ng tulong. Sa bawat hakbang natin, kasama natin siya. Ang kanyang mga pangako ay nananatiling matatag at ang kanyang mga biyaya ay dumadaloy sa ating buhay kahit na sa mga oras na tayo ay nahihirapan at naguguluhan. Minsan, ang mga pagsubok na ating dinaranas ay nagiging daan upang mas makilala pa natin ang ating tagapagligtas. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga ang ating pananalangin at pagninilay-nilay. Ang ating panalangin ay nagiging tulay upang tayo'y makapag-usap sa Diyos at makapagbahagi ng ating mga hinanakit, pasasalamat at mga pangarap. Sa ating panalangin mamaya, ating ipagdasal na ang ating mga puso ay maging bukas sa mga biyayang nais ipagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi lamang ito isang simpleng panalangin, ito ay isang pagkakataon na tayo ay lumapit sa Kanya puno ng pananampalataya at pag-asa. Nais ng Diyos na tayo ay maging daluyan ng Kanyang pag-ibig at liwanag sa mundo. Huwag tayong matakot na humingi ng tulong dahil ang ating Diyos ay mabuti at puno ng habag. Siya ay nariyan upang tayo'y yakapin at palakasin sa ating mga laban. Habang tayo ay naghahanda sa ating panalangin, nais kong ipaalala sa inyo na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento at hamon. Ang iyong pakikilahok sa mga ganitong pagkakataon ay mahalaga. Hindi lamang ito para sa iyo, kundi para sa ating lahat. Ang inyong mga komento at mensahe ay nagbibigay inspirasyon sa iba at sa ganitong paraan, nagiging mas matatag ang ating komunidad. Kaya't handa na ba kayo? Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at sama-sama tayong magdasal. Tandaan natin na ang Diyos ay laging handang makinig at magbigay ng kanyang mga biyaya. Halina't simulan natin ang ating paglalakbay patungo sa mga pagpapalang inihanda ng Diyos para sa atin. Muli, huwag kalimutang magkomento at mag-subscribe. Ang inyong partisipasyon ay mahalaga. Magsimula na tayo. Ang Salmos 91 ay isang makapangyarihang paalala ng proteksyon at kanlungan na inaalok sa atin ng Diyos. Sa bawat salin ng buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at panganib. Subalit, sa kabila ng mga ito, may katiyakan tayong ang Diyos ay ating tagapagtanggol. Ang kanyang pangako na maging ating kanlungan ay hindi nagbabago.
Sa mga oras ng takot at pangamba, ang mga salitang ito ay nagsisilbing liwanag na nagbigay daan sa ating mga puso. Ang Salmos 91:1-2 ay nagsasaad, ang nakatira sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng isang malalim na pagtitiwala sa Diyos. Kapag tayo ay nananahan sa Kanya, tayo ay nabibigyan ng proteksyon laban sa mga pagsubok na maaaring dumating. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang pangako, kundi isang paanyaya na lumapit at magtiwala sa Kanyang mga kamay. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagdadala ng kapayapaan na hindi maipaliwanag kahit nasa gitna ng bagyo. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o natatakot, tandaan natin na ang Diyos ay naroroon upang magbigay ng lakas at kaaliwan. Ang mga talata sa Salmos 91 ay naglalarawan ng mga simbolo ng proteksyon, ang mga pakpak ng Diyos na nagbibigay ng kanlungan sa atin. Sinasalamin nito na sa kabila ng mga panganib sa ating paligid, may isang mas mataas na kapangyarihan na nagmamasid at nag-aalaga sa atin. Ang mga taong tumatahan sa Kanya ay hindi kailanman nag-iisa. Sila ay sinasamahan ng Diyos sa bawat hakbang. Madalas tayong nag-aalala sa mga bagay na hindi natin nakikita o nauunawaan. Ngunit ang Salmos 91 ay nagsasaad na ang Diyos ay may kapangyarihan na iligtas tayo mula sa mga bitag ng kaaway at mga salot na naglalakad sa dilim. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at ang Kanyang katapatan ay hindi kailanman natatapos. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya ng may taos pusong puso, Siya ay tapat na tutugon sa ating mga pangangailangan at magbibigay ng mga biyayang higit pa sa ating inaasahan. Ang ating pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Diyos. Sa mga oras ng pagsubok, ang ating pagtitiwala sa Kanya ang nagiging dahilan upang tayo ay makatagpo ng kapayapaan. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga daan upang tayo ay makipag-ugnayan sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi ng tulong, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya. Ang Kanyang tugon sa ating mga panalangin ay nagdadala ng katiyakan na Siya ay naririto, handang makinig at tumulong. Minsan, ang ating mga mata ay nakatuon sa mga problemang kinakaharap natin, ngunit ang Salmos 91 ay nag-aanyaya sa atin na itaas ang ating mga mata sa Diyos. Ang Kanyang mga kamay ay nakaunat, handang yakapin tayo at ipakita ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naway maging paalala ang mga salitang ito na ang Diyos ay nariyan upang tayo ay protektahan at ihandog ang mga biyaya na Kanya lamang maibigay. Hindi lamang ang pagkakaroon ng proteksyon ang ipinapahayag ng Salmos 91. Ito rin ay nagsasaad ng ating responsibilidad na lumapit sa Diyos. Ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya ay isang mahalagang hakbang upang maranasan ang Kanyang mga pagpapala. Sa ating mga araw-araw na buhay, naway maging aktibo tayo sa pagsisikap na makilala ang Diyos at ang Kanyang mga plano para sa atin. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagkilos, tayo ay nagiging kasangkapan ng Kanyang mga biyaya, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa iba. Ang Salmos 91 ay isang paanyaya na yakapin ang mga pangako ng Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay handang magbigay ng proteksyon sa atin at ihandog ang mga biyaya na Kanyang ipinangako. Sa ating paglapit sa Kanya, tayo ay tutulong na ipalaganap ang liwanag ng Kanyang pagmamahal at pagkalinga sa mundo. Sa ganitong paraan, tunay na mararanasan natin ang mga pagpapalang nais ng Diyos para sa atin ngayong araw at sa mga darating pang panahon. Sa Jeremias 29:11,
makikita natin ang napakagandang mensahe ng pag-asa na ibinibigay ng Diyos sa kanyang bayan. Sinabi niya, sapagkat alam ko ang mga balak na aking iniisip tungkol sa inyo, mga balak ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at hinaharap. Ang talatang ito ay isang paalala na ang Diyos ay hindi nag-iiwan ng alinmang bahagi ng ating buhay sa pagkakataon lamang. Sa halip, siya ay may mga tiyak na plano para sa atin na puno ng kabutihan. Sa bawat oras na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon, madalas tayong nagiging balisa at naguguluhan. Sa mga pagkakataong ito, kailangan nating mapagtanto na ang Diyos ay nandyan, nagmamasid at nag-aalaga sa atin. Ang kanyang mga plano ay hindi lamang para sa ating kasalukuyan, kundi pati na rin sa ating hinaharap. Kapag tayo ay nagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya, nagiging posible ang mga bagay na tila imposibleng mangyari. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na umusad sa kabila ng mga pagsubok. Ang pag-unawa sa mga plano ng Diyos ay nagsisimula sa ating puso. Kailangan natin itong buksan sa Kanya at tanggapin ang Kanyang mga mensahe. Ang Diyos ay hindi nag-uutos ng mga plano na puno ng pagdurusa o pagkapahamak. Sa halip, ang Kanyang layunin ay ang ating kabutihan. Ang bawat hakbang na ating ginagawa ay dapat na nakatuon sa ating pagtitiwala sa Kanya. Sa ganitong paraan, makakakita tayo ng mga pagpapala sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Minsan, ang hinaharap ay tila madilim at puno ng mga katanungan. Dito pumapasok ang ating pananampalataya. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o nag-aalinlangan, ang ating pananampalataya ang magiging gabay natin. Mahalaga ang pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang Kanyang pakikinig sa atin ay tunay na nagbibigay ng kapayapaan at lakas. Sa ating mga panalangin, isinasalaysay natin ang ating mga takot, pangarap at mga pag-asa. Ang Diyos, sa Kanyang walang katapusang pagmamahal, ay handang makinig at tumulong sa atin. Ang mga pagsubok na ating dinaranas ay hindi sa layunin na tayo ay sirain, kundi upang tayo ay maging mas matatag at mas malapit sa Diyos. Sa bawat pagsubok, mayroong aral at pagkakataon upang lumago. Ang mga plano ng Diyos ay hindi nagtatapos sa ating mga pagkatalo, kundi patuloy na umuusad sa ating mga tagumpay. Tayo ay hinihimok na magtiwala sa Kanya, sapagkat ang Kanyang mga plano ay laging nakatuon sa ating kabutihan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mahalaga na tayo ay maging mapanuri. Dapat nating tanungin ang ating sarili kung paano natin maiaangkop ang mga plano ng Diyos sa ating mga desisyon. Ang bawat desisyon na ating ginagawa ay dapat na nakabatay sa ating pananampalataya at tiwala sa Kanya. Hindi natin alam ang lahat ng bagay, ngunit ang Diyos ay may kabatiran sa lahat. Ang Kanyang mga plano ay laging mas mataas at mas maganda kaysa sa ating mga sariling plano. Sa huli, ang ating responsibilidad ay ang pagtanggap at pagyakap sa mga plano ng Diyos. Sa bawat araw, dapat tayong maging bukas sa mga posibilidad na Kanyang ipinapakita sa atin. Ang mga pagpapalang nais ng Diyos para sa atin ay maaaring dumating sa mga anyo na hindi natin inaasahan. Kaya't mahalaga na tayo ay laging handa at mapagmasid. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, makikita natin ang mga biyayang nakalaan para sa atin at sa ating pagtitiwala. Ang Diyos ay tiyak na magbibigay ng mga pagpapala sa ating buhay. Sa Mateo 7:11, makikita natin ang isang malalim na aral tungkol sa ating relasyon sa Diyos at ang Kanyang handog na mga biyaya. Ang talatang ito ay nag-uudyok sa atin na manghingi, maghanap at kumatok. Ang simpleng mensaheng ito ay puno ng pag-asa at katiyakan na ang ating Diyos ay hindi lamang nakikinig,
kundi siya rin ay handa at nais na magbigay ng mga pagpapala sa atin. Maraming tao ang nag-iisip na ang paghingi sa Diyos ay maaring magdulot ng pagdududa. Nagtatanong sila, makikinig ba talaga ang Diyos sa akin o karapat-dapat ba akong tumanggap ng mga biyaya mula sa Kanya? Pero sa talatang ito, pinapahayag ni Jesus na ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Siya ay puno ng pagmamahal at malasakit. Binibigyang diin ng talata na sa tuwing humihingi tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malalim na ugnayan sa ating tagapaglikha. Humingi at kayo'y bibigyan, humanap at kayo'y makatagpo, kumatok at ito'y inyong pagbubuksan. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing paalala na ang ating mga pangangailangan ay hindi isang abala sa Diyos. Sa katunayan, siya ay nag-aantay na tayo ay lumapit sa Kanya. Ang ating mga panalangin at hiling ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang pagkakataon para sa atin na makipag-ugnayan sa Kanya upang ipahayag ang ating mga pangarap, takot at pag-asa. Ang pakikipag-ugnayang ito ay mahalaga sapagkat ito ang nagtataguyod ng ating pananampalataya. Minsan, maaari tayong makaramdam ng panghihina o kawalang katiyakan sa ating mga kahilingan. Maaaring nagdarasal tayo ng matagal ngunit tila walang sagot. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga na maunawaan natin na ang Diyos ay may Kanyang sariling oras at paraan ng pagtugon. Hindi lahat ng ating mga hiling ay agad-agad na natutugunan, subalit ang Kanyang mga plano ay lagi ng mas mataas kaysa sa ating mga inaasahan. Ang pagtitiwala sa Kanyang kabutihan kahit na sa gitna ng mga pagsubok ay isang mahalagang hakbang sa ating pananampalataya. Sa talatang ito, inihahambing ni Jesus ang ating Diyos sa isang mapagbigay na Ama. Sino sa inyo na kung ang kanyang anak ay humingi ng tinapay, ay ibibigay ang isang bato? Ito ay nagpapakita ng tunay na kalikasan ng Diyos bilang isang mapagmahal na Ama na nais lamang ang kabutihan para sa kanyang mga anak. Hindi siya magbibigay ng masama sa atin, kundi ang mga bagay na makabubuti. Ang kanyang mga biyaya ay hindi lamang material na bagay. Maaari itong maging kapayapaan sa ating puso, lakas sa gitna ng unos at mga pagkakataon na maglingkod sa ating kapwa. Ang paghingi sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap. Ito rin ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating pasasalamat at pagkilala sa kanyang kabutihan. Kapag tayo ay humihingi, tayo ay nagbibigay diin sa ating pangangailangan sa Kanya. At sa ating pagtanggap ng Kanyang mga biyaya, tayo ay tinatawag na maging mga tagapagdala ng Kanyang pagmamahal at biyaya sa iba. Ang ating mga natanggap na biyaya ay dapat maging daan upang tayo rin ay maging pagpapala sa iba. Sa gitna ng ating mga pagsubok at hamon, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay nariyan, handang makinig at magbigay ng mga biyaya. Lumapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya at tiwala. Sa Kanya wala tayong dapat ikabahala sapagkat Siya ang ating tagapagtanggol, tagapagbigay at tagapagligtas. Sa mga susunod na sandali, tayo ay magdarasal. Sa ating panalangin, dalhin natin ang ating mga pangarap, mga takot at mga pangangailangan. Tiwala tayong makikinig ang Diyos at handa siyang magbigay ng kanyang mga biyaya. O Diyos na puno ng awa at pagmamahal, lumalapit kami sa iyo sa panalangin na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa araw na ito, kami ay nagtitipon sa iyong harapan, nag-aalay ng aming mga alalahanin, takot at mga pangarap. Nais naming marinig ang iyong tinig, O Diyos, sa bawat sulok ng aming mga puso. Nais naming maramdaman ang iyong presensya sa aming buhay na nagbibigay liwanag sa mga madilim na bahagi ng aming paglalakbay. O Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, sa mga sandaling tila kami ay nag-iisa, ipadama mo sa amin ang iyong yakap.
Palakasin mo kami sa mga pagsubok na aming dinaranas at bigyan kami ng karunungan upang makahanap ng mga solusyon sa mga suliranin na aming kinakaharap. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, gabayan mo kami sa aming mga desisyon upang ang lahat ng aming ginagawa ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong ngalan. Sa mga oras ng pangangailangan, kami ay lumalapit sa iyo para sa tulong. Ikaw ang aming kanlungan at kalasag at kami ay nagtitiwala sa iyong mga pangako. Sa panahon ng kaguluhan at kawalang katiyakan, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Ipadama mo sa amin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, isang kapayapaan na hindi maipaliwanag ng mundo. Hayaan mo, O Diyos, na sa bawat pagsubok ay makita namin ang iyong mga kamay na nagtatrabaho sa aming buhay. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang tamang direksyon. Ibigay mo sa amin ang lakas ng loob na muling bumangon at ipagpatuloy ang laban sa buhay. Sa bawat pagkatalo, ituro mo sa amin ang mga aral na dapat naming matutunan. Huwag mo kaming hayaang mabigo sa aming mga pangarap, kundi bigyan mo kami ng inspirasyon upang patuloy na mangarap at magsikap. O Diyos, sa aming mga relasyon, tulungan mo kaming maging mapagmahal at mapagpatawad. Palakasin mo ang aming mga ugnayan sa aming pamilya, kaibigan at kapwa. Ipaabot mo ang iyong pagmamahal sa amin upang maipasa rin namin ito sa iba. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng kaalaman upang maunawaan ang isa't isa at lumikha ng pagkakasundo. Hayaan mo na sa aming mga galaw at salita ay makilala ang iyong presensya. Sa mga panalangin ng aming puso, kami ay nagtataas ng aming mga tinig sa iyo. Sa mga pangarap at adhikain, kami ay nagtitiwala na ikaw ang nagbibigay ng mga biyaya. Sa bawat pangarap na aming dinadala, hayaan mo na ang iyong kalooban ang mangyari. Ipinagdarasal namin ang mga tao na nasa paligid namin na sana ay madama rin nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Nawa ay maging inspirasyon kami sa iba at magdala ng liwanag sa kanilang mga buhay. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataong ikaw ay naging tapat sa amin. Sa mga sitwasyon na tila walang lunas, hayaan mo na makapagbigay kami ng lakas sa isa't isa. Ipagkaloob mo ang aming mga pangarap at hangarin, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa kapakanan ng iba. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aalinlangan, palakasin mo ang aming pananampalataya at tiwala sa iyo. Sa mga oras ng pagsubok, kami ay nananalangin na maging matatag at hindi matitinag. Ibigay mo sa amin ang pananampalatayang hindi nagwawagi sa anumang hamon. Sa mga pagkakataong kami ay napapaligiran ng mga problema, tulungan mo kaming makita ang mga solusyon at pag-asa. Nawa ang aming mga puso ay puno ng ligaya at pasasalamat sa mga biyayang iyong ipinagkaloob kahit sa mga maliliit na bagay. Sa bawat araw, kami ay naglalakad sa iyong liwanag, umaasang ang aming mga buhay ay magiging sagisag ng iyong pag-ibig at kabutihan. O Diyos na puno ng kabutihan, sa aming paglalakbay, kami ay patuloy na humihingi ng iyong patnubay. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, naway ang aming mga desisyon ay batay sa iyong mga salita at mga aral. Ipinagdarasal namin ang mga pagkakataon na kami ay makapaglingkod sa aming kapwa upang sa pamamagitan ng aming mga gawa ay maipakita ang iyong pagmamahal at malasakit. Naway ang aming mga aksyon ay magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga daong nahaharap sa mga pagsubok. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan at nawawalan ng direksyon, bigyan mo kami ng liwanag na magdadala sa amin sa tamang landas. Ibigay mo sa amin ang kakayahang makinig sa iyong tinig at sundin ang mga gabay
na iyong ipinapahayag. Sa bawat pagkakataon na kami ay napapaligiran ng mga tanong at alinlangan, ipaalala mo sa amin na sa iyo kami makakahanap ng kasagutan at kalinawan. O Diyos, sa mga panahong kami ay naguguluhan at naliligaw, naway ang aming mga puso ay maging bukas sa mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa na iyong ipinapadala. Ipaabot mo sa amin ang mga pagkakataon upang makapagbigay ng tulong at suporta sa aming mga kapatid na nangangailangan. Sa pamamagitan ng aming mga malasakit at pagkilos, naway makaramdam sila ng iyong presensya at pagmamahal. Hinihiling namin ang iyong tulong sa mga sitwasyon na kami ay nahaharap sa mga hamon. Bigyan mo kami ng determinasyon na lumaban at huwag sumuko. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin na ang bawat pagsubok ay may dahilan at layunin sa aming buhay. Hayaan mo na ang aming mga karanasan ay maging pagkakataon upang mas mapalalim ang aming pananampalataya at ugnayan sa iyo. O Diyos, sa mga oras ng pagdududa, ipaalala mo sa amin ang mga biyayang kami ay natamo mula sa iyo. Tulungan mo kaming maging mapagpasalamat sa bawat araw, sa mga maliliit at malalaking bagay na iyong ipinagkakaloob. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng pasasalamat at magbigay sa amin ng lakas upang patuloy na lumaban at mangarap. Sa aming mga pagsusumikap, naway ang aming mga layunin ay magdala ng kapakanan sa iba at maging daan upang makapagbigay liwanag sa mundong puno ng dilim. Sa mga pagkakataon na kami ay nauubusan ng lakas, ipaalala mo sa amin na ang iyong lakas ay laging nariyan para sa amin. Sa mga pagkakataon na kami ay nag-iisa, ipadama mo sa amin ang iyong yakap at presensya. Naway sa aming mga puso ay palaging may apoy ng pag-asa at pananampalataya na nagmumula sa iyo. O Diyos ng pagmamahal, sa aming mga relasyon, tulungan mo kaming maging mapagmahal, mapagpatawad at maunawain. Ipagkaloob mo ang kapayapaan sa aming mga tahanan at komunidad, upang sa bawat sulok ay masilayan ang iyong pagmamahal. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng karunungan at pasensya upang magkaisa muli. Naway ang aming mga salita at gawa ay maging salamin ng iyong kabutihan. Sa mga oras na kami ay nagdadasal, ipadama mo sa amin ang iyong mga pangako. Naway ang aming mga panalangin ay mapuno ng pananampalataya at tiwala sa iyo. Ipinagdarasal namin ang mga tao sa aming paligid na sana'y madama rin nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Hayaan mo na ang aming mga buhay ay maging inspirasyon sa iba at magdala ng liwanag sa kanilang mga landas. Sa pagtatapos ng aming panalangin, O Diyos, kami ay nag-aalay ng aming mga puso sa iyo. Naway ang aming mga pangarap ay maging kalooban mo at ang aming mga adhikain ay magbigay ng kapayapaan at pag-asa sa iba. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, nais naming ipakita ang iyong pag-ibig at kabutihan. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami ay nagtataas ng aming mga panalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng pagtitiwala sa mga plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Sa bawat araw, siya ay nandyan, handang magbigay ng mga biyaya at kagalakan sa ating mga puso. Ang ating mga dalangin ay hindi lamang mga salita. Ito ay ating pagtanggap sa kanyang pagmamahal at pagkilos sa ating mga buhay. Habang nagmumuni-muni tayo sa mga mensahe ng pag-asa at pagpapala, naway maging inspirasyon ito upang ating patuloy na buksan ang ating mga puso at isipan sa mga himalang maaaring mangyari. Isipin mo ang mga pagkakataon sa iyong buhay na tila ang lahat ay mahirap at tila walang pag-asa. Sa mga panahon iyon, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo at sa Kanya ay mayroong liwanag na nag-aantay na makita mo.
Ang mga pagsubok na iyong dinaranas ay hindi hadlang sa kanyang mga plano. Sa halip, ito ay mga pagkakataon upang tayo ay lumago, matuto at maging mas malapit sa Kanya. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naway maging matatag tayo sa ating pananampalataya at laging isaisip na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Ipinapaalala ko sa inyo na ang mga biyayang nais ipagkaloob ng Diyos ay hindi palaging nakikita sa mga material na bagay. Minsan, ang Kanyang mga pagpapala ay nasa mga simpleng bagay. Isang ngiti mula sa kaibigan, isang yakap mula sa mahal sa buhay, o ang katahimikan ng isang umaga na puno ng pag-asa. Tingnan natin ang mga ito bilang mga tanda ng Kanyang presensya. Ang bawat araw ay pagkakataon upang tayo ay makilala ang Kanyang pagmamahal sa ating mga buhay. Huwag tayong mag-atubiling kilalanin ang mga maliliit na himala sa ating paligid. Sa mga susunod na araw, hamunin ang iyong sarili na makahanap ng mga pagkakataon upang magpasalamat. Sa bawat pagkakataon na makikita mo ang Kanyang mga pagpapala, isulat ito, ipahayag ito at ibahagi ito sa iba. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang paraan upang ipakita ang ating pananampalataya. Kapag tayo ay nagpapasalamat, tayo ay nagiging bukas sa mas marami pang biyayang nais ipagkaloob sa atin ng Diyos. Huwag kalimutan na ang ating mga buhay ay hindi lamang para sa ating sarili. Tayo ay tinawag na maging ilaw sa mundo upang ipakita ang Kanyang pagmamahal at kabutihan sa iba. Sa mga pagkakataong tayo ay nagbibigay ng tulong at suporta sa kapwa, nagiging daluyan tayo ng Kanyang mga biyaya. Naway maging inspirasyon tayo sa isa't isa upang sama-sama tayong lumakad sa landas ng pananampalataya at pagmamahal. Sa pagtatapos, isaisip ninyo na ang Diyos ay laging nandyan, handang makinig at umalalay sa atin. Siya ay hindi nagbabago. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, ang Kanyang pagmamahal ay nananatili. Patuloy tayong manalangin, magtiwala at magbigay ng pasasalamat sa Kanya. Ang Kanyang mga pagpapala ay darating at tayo ay magiging saksi sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Magtiwala tayo na kahit sa mga simpleng bagay, ang Kanyang mga biyaya ay naririyan. Patuloy tayong lumakad na may pananampalataya at sama-sama tayong magpatuloy sa ating paglalakbay sa Kanyang liwanag. Naway ang ating mga puso ay mapuno ng pag-asa at kagalakan sa mga darating na araw. Huwag kalimutan na ang bawat araw ay pagkakataon upang makilala ang Kanyang pagmamahal at pagpapala sa ating buhay. Magpatuloy tayong maging mga tagapaghatid ng Kanyang salita at pagmamahal sa mundo. Hanggang sa muli, naway pagpalain tayo ng Diyos at ang Kanyang mga biyaya ay manahan sa ating mga puso at isipan.